Sabi nga ni Magalong, ito kasi si Magalong todo-todo na rin, 'di ba? Sinabi niya gusto niyang makulong din si Romualdez. Dapat daw makulong din si Romualdez. This time naman, sabi niya, malamang si Romualdez ayaw pauwiin si Zaldico. O pakinggan natin ha. Now, I interviewed former Ombudsman Conchita Carpio Morales, and she said what she finds inconsistent is, at this point, Malacanang or the president could already order the cancellation of Zaldico's passport. Yon. So even the former speaker, Martin Romualdez, could have ordered that, but they didn't. So ang pananaw ni Morales, the former ombudsman, is in effect, they're really protecting Zaldico para hindi umuwi. Yon! Ako, naniniwala ako dyan, Juan. Sa akin naman is, it is more on the impact on former Speaker Romualdez. Sa tingin ko, mismo si Speaker Romualdez ayaw niya umuwi si Zaldico. Kasi otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero may punto di ba? May punto po mga kababayan. May punto po ito si Magalong. Di ba? At may punto rin naman yung sinasabi nung Carpio na yun. Na sinasabi nga, kung talagang desidido sila, bakit pwede nilang kanselahin yung passport? Ang balita, di ba? Kung saan siya napupunta to si Zaldico, di umano, di ba? Allegedly, parang wala naman daw sakit. By the way ha mga kababayan, wag po tayo maniniwala dun sa mga picture na lumalabas na si Zaldico ha, kasi AI po yun. Naku po, pag kayo engineer nyo yan, naku, madedelicate ang account ninyo. Gawain po nila yan yung magpalabas ng fake news. Tapos para may mabiktima, pagka shinare ninyo, biglang maaano yung inyong account. Kaya ingat kayo dyan mga kababayan. Anyway, yun na nga, sana kung talagang desidido sila pauwiin, bakit hindi nila tanggalan ng passport? Pwede naman nilang gawin yan kung talagang desidido sila. Now, Wait, sorry. So, ang problema kasi, parang ayaw naman nila Para bagang, ayaw mo na siya dyan. Kasi nga, siya yung magiging parang magtuturo. Tuloy natin yung part na yun kasi maganda pa yung sinabi niya doon Wait lang, ulitin natin. Now, I interviewed former Ombudsman Conchita. Marami pang nakakaalam Yan. Marami pa alam. Ang maghirap lang sa ICI, and it's good we're talking about this, even if they mean well. Ang maghirap is among the three of them, nobody's ever been a politician, and I don't mean that there should be a politician, but nobody knows the inner workings of Congress. Yun ang mahirap. Because all of those are, right? Hindi nila alam paano ang kalakaran sa Kongreso. Yes, you're right. Yeah, I think tama. You hit the nail there, Karen. So, di ba? Parang like Rogelio Singson, extremely upright, but he's a professional, private sector, and DPWH secretary. So, iba yung expertise niya. The other commissioner is accounting, right? More or less accounting, and the head of the commission is legal, but nobody really knows how insertions are put in. Wala sa kanilang may alam. Yes, so it's a sharp curve, learning curve sa kanila talaga pag nag-uusap naman kami, talagang kita mo talaga rin yung kanilang desire to really learn fast. Pero alam mo, napakabilis din nung sitwasyon kasi at ang malaking pressure dito, Karen, is the expectation. Yeah. Expectation ng tao na, bakit wala pang nakukulong? Hindi nila kuminsan naintindihan na may proseso. Ayan. Alam mo, naintindihan natin yan mga kababayan, yung may proseso sinasabi. Kaya lang, yung bang political will, sabi nga, you can bend the law. Pwede mo naman kansilahin yung passport. Bakit hindi gawin? 'Di ba? Ang daming pwedeng gawin para kung talagang gustong mapauwi si Zaldico. Ngayon pa lang, pwede na rin kansilahin yung passport ni Romualdez para hindi na makaalis. Kaya lang sigurado ako may iba pang passport ito
Baka lang. Alleged lang. Hindi, di ba? Malay mo, meron pang iba pang mga anik-anik yan. Baka bumili ng bansa na yan eh. Di mo mamalaya sa sobrang yaman nila. Baka may sarili na silang bansa na merong sariling passport. Malapit na pala yung hearing namin ni Zaldico ah. Sisipot kaya siya o sisipot? Grabe, no? I mean, kasi nagawa nila yan eh. Nagawa nila yan kay Tebes. Yung talagang gusto nilang makuha, mahuli. Nagawa naman nila eh. Eh talagang ayaw lang nila. Ganun lang kasimple. Hindi nga pinag-uusapan kung paano siya pauuwiin eh. Eh noon, kaliwat kanan ang daldal ni Remulla tungkol dyan kay Tebes. Kaliwat kanan, gagawin ng lahat ng paraan. Diba? All the resources of the government, ganyan lahat sila. Eto kay Zaldico. Kinasuhan na ng ICI yan ha. Ibig sabihin, they really found out na eto ay meron silang ebidensya kaya nga nila kinasuhan. Ibig sabihin, hindi haka-haka para sa kanila yon, para sa gobyerno natin. Alam na nila na meron talagang kasalanan yung mama. Pero bakit ayaw pa nilang gawa ng paraan para mapauwi? Eh, tama nga. Baka may maiturong ugat. Oh, kaya nga 'di ba ang sabi ni Magalong, meron siyang tinamaang ugat. Oh. Oh, kaya na rin siya tinanggal. Oh, ito pakinggan ninyo ha. Pasok. Unang-una, nakita niyo naman na kumbaga parang wala akong karapatang mag-imbestiga. Yun ang message eh. Doon sa nilabas ni Yusek Claire na press con niya. Na kumbaga sinabihan ako na wala kang karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. Sir, bakit ba kayo pinigilan? Bakit ba kayo pinigilan? Siguro pinakamagandang tanongin mo dyan si Yusek Castro. Ayun. Pero alam mo, ang laki talaga ng feeling ko ha. Nilagay si Castro panggulo. Hindi, pambulabog. Yung pambuisit lang. Nagagampanan niya eh. Busit na ang taong bayan sa kanya. Hindi lang taong bayan, mga matitinong opisyal, busit na sa kanya. So feeling ko, kaya talaga siya nilagay dyan ni Marcos para mambuisit. Yung para bagang siya yung... Para ako feeling ko lang naman to. Ito ang talagang naramdam ko yung siguro nag-uusap si Marcos at saka yung asawa niya. Be, kaya ang tawag nila. Be. Sino kaya magandang ilagay natin spokesperson? Kasi ilang beses tayo nagpapalit-palit, wala nangyayari. Tayo talagang pinupuntir yan. Sabi siguro ni Be. Kanyang bebe. Be niya, alam mo, Be, meron akong kilala, kupal. Imagination lang ho ito. Meron akong kilalang kupal na vlogger. Tapos abogado naman siya. Tapos parang palingkera. Lagay natin. Sabi naman ni Marcos, bakit naman yan, Be? Ayoko naman yan, Be. Walang ka honor-honor, walang ka class-class. Sabi naman ni Be. Be, yun nga ang punto, Be. Maglagay tayo ng burat dyan. Maglagay tayo ng yung manggugulo. Yung mga away. Mambibira, mambabash, mangtotrol. Para siya na ang baratan at banatan, hindi na tayo. Sabi naman ni BBM. Sabi ni BBM, ay, magaling niya, maganda yan. Oh, maganda yung ginagawa mo, ha? Maganda yung suggestion mo na yan. Ha? Sige, iba ka talaga. Iba ka. O, sige nga, pasingot naman dala-dala mong, ba to? Cake. Siyempre, sisingutin mo na yung cake, aamuin mo na, oh. Pag amoy ng cake, tikman na natin.
Yan ang ibig ko sabihin ng singhot. Ha? Baka sa... Nililinaw ko lang ha. Yung singhot na yun kasi siyempre, aamoy mo muna di ba? Halimbawa, kape. Ganyan. Yan, bango be. Be, ang bango nito be. Be, ang bango be. Tapos saka mo ngayon inumin. Di ba? Sisinghutin mo muna. Hindi, kasi ganun talaga. Di ba? Yung sa red wine nga eh. Di ba? Pag bibigyan ka, alam mo sa mga class na restaurant eh. Nagpunta ako dyan sa, sa Paris. Tangin na, shit. Sabi ko, kakain ako sa pinakamasarap na steak. Nagpa-reserve ako. Tapos, pagpasok ko, pinrench-french na ako nung magandang waitress. Siyempre, ako naman. Kunwari, sosyal. Just for one. Wala tayong kasama, bro. Tapos, pasok tayo doon. Pagpasok natin doon, order na ng, what kind of wine do you want? Sabi ko. Anything you want. No? Ay, may suggest. Ganyan siya, may suggestion siya. Okay, sige. Tapos, kinuha na, laki ng baso, di ba? Laki ng baso ng mga red wine eh. Di ko alam ba't ang laki-laki nun. Laki ng baso ng red wine, tapos nag-ano siya. Ganun lagay siya ng konti. Tapos kapiraso lang. Eh napanood ko sa mga sosyal na mga pelikula. Aalog-alugin mo yun eh. Gaganon-ganon mo yun. Tapos i-smell mo muna. Siyempre. Nagpa-sosyal na rin tayo. Tapos inamoy-amoy natin. Wah, ganun pa. Ano? Tapos konting tikim lang, wag lalagukin ha. Hindi shot glass yun. Tinikman ko lang. Dahan-dahan. Perfect, sabi. Ay, di ko naman alam kung anong lasa ng iba eh. Basta perfect na lang kasi nakakahiya naman kung sasabihin ko, I don't like that. Open another bottle. Di ba? Hindi ko alam para saan yun eh. Ano yun? Pagka sinabi mo bang hindi masarap, papalitan nila yung boteng hawak nila? Kasi kakabukas lang eh. Ba't pa pinatitikim? Ba't pa pinatitikim sa akin niya? Pwede ko bang bawiin? Basta tikman mo, basta ganun. Ay, sabi ko, perfect. Come on, pour. Kasi binigyan na nila ako, yun. Yun ang ibig ko sabihin ng sinisinghot muna. Diba? Sisinghutin mo muna. Masarap ba yung kape? Bango, ganun. Nalamoy kanal. Saka mo iinumin, diba? Ganun ang ibig ko sabihin. So, ganun ang ginawa ni BBM. Nung kausap yung asawa niya. Sabi niya, be, pasinghot naman. Sandali, sumisinghot pa ako. Sinisinghot pa nila yung cake para bago nila tikman yung cake. Okay, talaga, oo. Gago! Oh, anyway. Ayun na nga, ito na nga. Nabastusan daw si tuloy. Ano? We wanna hear it. Ako? Oo, bakit ba kayo pinigil? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin bakit kaya kayo pinigilan mag-imbestiga. Sino kaya yung atrabida na yun? Ay, reporter rin ah. Kung ayaw nyo sabihin kung sino, ano to, bakla na naman ba yan? Hindi, kasi yung mga ganyan, parang mga baklang kanal eh. Hindi ko sure kung baklang kanal yan ha. Astro. Tinan no? Ano? We wanna hear it. Ako? Oo, bakit ba kayo pinigil? Kung ayaw niyo sabihin kung sino, Ay, baka sabihin pwede niyo mo. sabihin bakit kaya kayo pinigilan mag-imbestiga. Ba't ba kasi dumadami mga baklang kanal? Napupunta pa ata sa mga profesional ah. De, joke lang po ah. Hindi ko po kilala yung nagsasalita ah. Nagjo-joke lang po ako. Hindi naman, kayo naman makaba. Hindi kasi may minsan, ewan ko, nahawa ako dito kay Sir Jack. Uy, si Sir Jack, follow nyo ha, sa Banateros ha. Galit na galit sa baklang kanal yun eh. Akala ko ako lang ang galit na galit sa mga baklang kanal. Mas galit pa pala sa baklang kanal yun. Tingnan mo, lahat sa kanya galit. Ewan ko ba? Ng mga bakla sa kanal, ewan ko. Hindi, kasi alam mo, bakit baklang kanal ah? Kasi may mga matitino namang bakla. Oo, may mga matitino. Kaya lang, mas maraming baklang kanal. Pati ako nagtataka eh. Bakit nagtataka? Pumigil sa inyo, sir. Ha? Baka may mensahe ko sa pumigil sa inyo. Ako, sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. Ayun, yun na. So,
Alam naman natin si Zaldico, di ba? Binanggit niya na yan noon. Tapos si Romualdez, sabi, I struck a nerve. Tapos dinagdagan niya pa, I struck, many nerves. Malamang, hindi lang. Ganito na lang kasimple Read between the lines. Di ba? Ibig sabihin, meron daw siyang tinamaang mga ugat. Sino yung mga ugat na yun? Sino pa ba ang nag-react? Ang nag-react ba si Senate President? Ibig sabihin, may tinamaan sa Senado. Hindi. Ang nag-react ba, mayor? Hindi. Ang nag-react, tagapag sinungaling ng Malacanang na si Claire Castro. So, ibig sabihin, sino ang tinamaan? Sino yung nerve? Abay, nasa Malacanang. Hindi ganun lang kasimple mga kababayan di ba? Ganun lang po kasimple. Meron siyang tinamaang nerve, nag-react yung nerve. Alam nyo na ibig sabihin, di ba? Kung may nag-react yung nerve. Sino ngayon? Kawawa naman tayo mga kababayan. May tinamaan ako doon. Kaya umaaray, yun. Tapos nasa panic panic mode. Kaya biglang nagkaroon ng ganun na klaseng press con. Tingnan ninyo I mean, kung hindi nyo pa ma-figure out kung sino yung sinasabi ni Magalong, simpleng-simple. Simpleng-simple. May tinamaan akong mga nerves at binanggit niya na si Romualdez. Sino pa bang tataas kay Romualdez? At nasa panic mode na sila. Sino daw yung nasa panic mode? Sino yung sila? Sino ba yung nagpanic? Sino ba yung nagpatanggal? Hindi naman nagpatanggal. Naninira sa kanya. Sino yun? Yung sa press con. So ladies and gentlemen, diyan pa lang, napaka-obvious na. It's really obvious. Diba? Obvious na kung sino yung tinutukoy niya. Ayaw nang niyang pangalan. Ganyan si Magalong Very gentleman Actually, ang tagal niya bago pinangalanan si Zaldico. Napakatagal, napakaingat niya. Ang tagal niya bago pangalanan si Romualdez. Sobrang tagal. Hanggang ngayon, inuunti-unti na niya. Alam mo kasi Magalong, kung ako sa'yo, I know you are a gentleman. Napaka nitong tao na to Very gentleman. Kaya lang, sa gobyernong ito, yung mga nagpapa-gentleman, at saka yung mga talagang gentleman, at yung mga talagang malilinis, at hindi makatiis na hindi pumuna ng korupsyon o kamalian, sila ho yung pinupuntirya eventually. Na nauunahan sila. Katulad mo, naunahan ka. 'Di ba? Bago mo pa sabihin yung pangalan ni Marcos, inunahan ka na. Dinidiscredit ka na. It's a pattern. Ganyan din ang ginawa nila nung kay Chis Escudero nun Tandaan niyo yan. Diyan nagsimula lahat yan yung kay Chis Diba? Sinimulan dun Bago siya, pinupuntir niya. Meron na siya mga statement na naka-towards kay Speaker. But not talagang bluntly niya binabanggit. Ngayon, inunahan siya ng kung ano-anong akusasyon. Pinalabas yung nag-contribute sa kanya, yung isang contractor, which is even the president, BBM. May mga contractor din yan na financier during the campaign. Diba? Anong ibig ko lamang pong sabihin? Simpleng-simple lang. Na-caught off guard si Chis Escudero. Inunahan siya. Sirahan na natin to bago pa ito magsalita. Ganyan ang ginawa kay Magalong. Unahan na natin to. Palabas na natin yung kung ano-anong fake news na dyan sa Baguio. Diba? Yun ang totoo. Ngayon, sana lang matuto na tayo. Yung iba pang natitira sa Senado, magsalita na kayo. Yung mga iba pang opisyal ng gobyerno, bago pa kayo unahang siraan. Kasi magaling sila dyan yung
sisiraan muna nila sa publiko para pag nagsalita ka na may alam to sa atin eh. 'Di ba? So, pag nagsalita ka, ang sasabihin nilang nila, sinisiraan mo lang kasi pinuntirya ka o merong ni-reveal sa iyo ang gobyerno, ang presidente. 'Yun ang sasabihin nila eh. Tingnan niyo. Tingnan ninyo ha. Pag eto si Magalong nagsalita at sinabi niyang the president should be accountable, tingnan ninyo. Sasabihin nila, porket binanggit ka na meron kang quote-unquote project with the Diskaya, kaya mo ngayon sinisiraan si Marcos. Ganyan eh. Ganyan ang play nila eh. Halatang halata. Hindi lang dito yan kay Cheese Escudero, hindi lang yan kay Magalong. Lahat po na nagsasalita na may pinupuntire na tatamaan na Malacanang, inuunahan na nila. Kaya sana matuto na yung mga opisyal natin sa gobyerno na magsalita na kagad. Bigla-biglaan, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sec Vince. Binastos pa ako. Diba? So ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun. Pambabastos. Okay. To another matter. Pagbabastos, mukha niyan talaga nakakabastos. Nakakabastos ang pagmumukha talaga ni Claire, no? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at